Kasama natin nag-worship online. You're welcome. At pagpapatuloy ng ating pananambahan, tayo po ay dumako sa ating Diyos sa isang panalangin. Let's pray. Aming Diyos at aming Panginoon, kami po ay dumadako sa iyong banal na presensya. Kinikilala po namin ang iyong pagiging maawain, ang iyong biyaya, Panginoon, ay hindi nagmamaliw sa amin. Ang iyong presensya ang siyang gumigiya at nagpoprotekta sa aming buhay. We thank you, Lord, for your faithfulness and your wonderful works sa aming buhay, na siyang nagpapalakas ng aming pananampalataya at naglalagay sa amin sa laging pagtitiwala sa iyo, na ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng aming buhay at alam mo ang patutunguhan nito, at maging yung mga kaganapan, Panginoon, ay pinahihintulutan mo bilang pagtuturo sa amin at pagpapakita ng iyong pag-ibig sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, dalangin po namin na linisin mo po kami, ipatawad mo ang aming mga kasalanan at pagingdapatin mo kami sa aming pananambahan ngayong umaga. Dalangin po namin yung aming mga kapatid na wala pa rito, ikaw ang gumabay sa kanila at mag-ingat. At dalangin po namin na sa aming mga pakikinig ng iyong mga salita, give us an open heart at likhaan mo kami, Panginoon, ng isang spirit na mayroong willingness na sa kahit simpleng paraan ay masunod namin yung gusto mong ipagawa sa amin. At makita mo, Panginoon, na nagliliwanag ang aming buhay sa mga mabubuting gawa at hindi para kami ay mapuri, Panginoon, kundi ikaw ang matanyag at makilala ng mga tao. Pagpalain mo, Panginoon, ang araw na ito sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming pananambahan. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong mga pagbati doon sa mga sumapit sa kaarawan, si Jaire Grace Cruz, si Kristia Kirona, at si Brother Ed Flores na nasa Canada. Happy birthday and may the Lord bless you more. Ang atin pong weekly church schedule ay nasa atin pong palatuntunan. Iuwi po natin yung ating mga programa and let us take note ng mga araw na kinakailangang mag-participate tayo doon sa schedule na nakatakda. Ngayon pong Marso, ang message theme ay Nuggets of Wisdom from Proverbs. Sabi, these short pieces of advice will guide us in our faith journey, help us build a strong, consistent Christian virtues to live by. Kung gusto niyo mabuhay na nagtataglay ng maraming virtues, ay let us listen doon sa mga messages ng nuggets of wisdom from Proverbs. Malaking bagay ito para sa ating buhay. Salamat po sa ating lunch sponsor today, si Ate Puring at ang kanyang pamilya. At bago po, yung ating mga kitchen crew, yung mga officers ng young people. Kanina naririnig ko dun sa likod, baka hindi kumasa yung pagkain. Buti daw yung mga dati na, tansyado na nila yung pagbigay kung gaano karami. At sa kitchen lang. So, Presidente,
As of today, ang number po ng nagpa-register para po sa ating annual family camp ay 30. Still waiting at still waiting for the money. Kaya hindi pa siguro maka-register. Hinihintay pa yung ibibigay ng God na provision. So today we have 30 registrants. Ang mga presider po, ang inyong lingkod, March 2, susunod si Aaron, si EJ, si Perry, at si Teacher Romeo. At nandyan po sa kabilang side yung magbibigay ng special number. Si Amelia Louie Apollo, Sister Josie Bahung, Siegfried Arman Santos, Iris Pay Perez, at saka si EJ. Ang atin pong financial report as of February 23, ang pumasok po ay 13,160, ang lumabas po ay 37,201.25 centavos. So, yun po ang ating financial report. Ang ating quote of the week, live a life-lasting legacy. Ibig sabihin, dun sa mga sumusunod sa atin, they must find us faithful, katulad nung awit, na meron tayong pamana doon sa mga susunod na henerasyon. So nasa program po natin sa likod, still, yung mission call, each one, invite one. Baka nakalimutan nyo po, tignan nyo yung program nyo, namumula yung nakasulat sa likod. Invite one. So yun po ang ating mga pagbati at mga pahayag. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng praise and worship sa pangunguna ni EJ at ang kanyang team. Amen. Thank you, EJ and Beth and Irish for our singing this morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ang pagkakataon natin together na magpanalanginan sa isa't isa. Sa atin po mga napakaraming mga hinaing sa Diyos, napakaraming mga kahilingan sa Diyos, at ang Diyos po ay hindi napapagod na abutin tayo. In fact, siya po nagsabi sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan. So ngayon po umaga, that is our invitation. Kaya na po, ang pagdating ko po sa ating Sunday School ay inabutan ko po yung prayers. And salamat po sa maraming mga prayers this morning na pinangunahan ng ating chairman, sa maraming nating mga kapatid na may mga karamdaman, na may mga pangangailangan. And so today, sa atin po mga kapatid ang narito, that's still the invitation. Magpanalanginan tayo sa isa't isa. So we will sing our declaration song, and then we will ask you to come and pray together with us. Alam kong may magagawa ang Diyos. Let's sing this. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Sapagkat alam po natin na diringgin ng Panginoon, malakas ang loob nating lumapit. So I invite you to please come
We have the confidence that God will hear our prayers. We have the confidence that God can provide for us, that God will heal us, that God will help us. So let's come. Kayo po mga nasa online, samahan niyo po tayo sa panalangin. Tayo pong lahat, magtiwala po tayo sa Panginoon. Panginoon, ngayon pong umaga, isang privilege naming lahat na lumapit sa iyo. Sama-sama kami, Panginoon, sa pananampalataya. Sama-sama kami, Panginoon, sa pananalangin. Sama-sama kami, Panginoon, nagsusuko ng aming mga buhay at nagpapakumbaba sapagkat alam namin ang aming Diyos ay kasama namin today. Sapagkat yan ang iyong mga salita sa amin, saan man may 2 o 3 na nagtitipon sa kanyang pangalan, ay nandoon ako sa inyong kalagitnaan. So you are here, Lord God in heaven. You are with us, Lord God in heaven. So please, look down upon your children, search our hearts. At dalangin po namin, Panginoon, ngayong umaga, masumpungan mo ang aming mga panalangin, Panginoon, na katanggap-tanggap sa iyo. First, Panginoon, nais po namin pasalamatan ka sa lahat ng iyong mga ginawa sa aming mga buhay. Salamat sa iyo pong mga pinagaling. Salamat po sa iyong mga pinagpala. Salamat po sa aming lahat na iyong iningatan. O Diyos na mga kapangyarihan sa lahat, it is our joy to be your children. It is our joy to serve you. Sinasamahan namin paano magpasalamat ngayong umaga aming mga kapatid na nagdaos ng kanilang mga karawan. We thank you for Jaira Grace Cruz, Father. Sa biyaya na ipinagkakaloob mo sa Kanya, sa kagandahang loob, sa kalusugan, sa pag-iingat, sa Kanyang anak, Panginoon, na sa kabila ng siya ay nag-iisa, ay hindi mo siya pinababayaan sa lahat ng Kanyang mga gawain, sa lahat ng kanilang pangangailangan. Continue to bless her, Father, and her daughter. At dalangin po namin, Ama, na patuloy mo pong gamitin ng kanyang buhay for your purpose, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa birthday ni Cristia Quirona. Dalangin po namin, Panginoon, na ang iyong pong biyaya ay sumagana sa kanila at ang iyong pong, Panginoong, kalusugan at ang iyong pong mga kagandahang loob ay patuloy na sumagana sa kanilang mga buhay. Alam namin, Panginoon, that you are glorified every time na aming mga buhay ay aming pong isinusuko sa iyo. Salamat po sa buhay ni Brother Ed Flores sa Canada. At alam po namin, Ama, na siya at ang kanyang buong sambahayan, Panginoon, ay nagpapasalamat sa another year na ipinagkaloob mo sa kanya. Dalangin namin ng kalusugan, ang kalakasan at patuloy mo pong pagkilos sa kanilang mga buhay. Father in heaven, dalangin po namin sa iyo ngayong umaga, mga kapatid namin na may mga karamdaman. Alam po namin, Panginoon, na ikaw lamang ang aming tanging lakas, ikaw lamang ang aming tanging kagalingan, Father. Hindi po sa mga doktor kami, Panginoon, tumitingin. Hindi sa mga gamot kami, Panginoon, tumitingin. Kami ay tumitingin sa Diyos naming makapangyarihan sa lahat na siyang aming dakilang manggagamot. Sapagkat ikaw ang nagsabi, Panginoon, I am the God that heals you. Ako ang Diyos na nagpapagaling sa inyo. Ginagamit ng Diyos ang mga gamot, ginagamit niya ang mga doktor, ginagamit niya ang mga ospital. Subalit ang kagalingan ay nanggagaling sa mabiyayang kamay ng Diyos. I am the God that heals you. And so, Father, this morning, hinihiling po namin, Panginoon, na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ambutin mo, Panginoon, ngayong umaga ang lahat ng aming mga kapatid na may mga dinaramdam sa kanilang katawang lupa, na may mga karamdaman, Panginoon, na may mga sakit, Panginoon. At alam namin naman that your blood, there is power in the blood of Jesus. Kamukha ng aming inawit, Panginoon, the power in the blood of Jesus. By your stripes, we are healed. Sa pamamagitan ng iyong mga latay, Panginoon, kami ay nagsigaling. Nais po namin itaas sa iyo, Panginoon, especially this morning, ang aming pong chairman. Sa kabila, Panginoon, ang kanyang maraming gawain, sa kanyang kasipagan, sa paglilingkod, Panginoon, ay nagkaroon siya ng konting karamdaman. Dalangin po namin naman na hipuin mo po siya. Tanggalin mo po, Panginoon, yung masakit sa kanyang lalamunan. Ibalik mo yung kanyang boses, Panginoon, yung kanyang lakas, yung kanyang sigla. Sapagkat marami po siya mga gawain sa school. Marami siya mga gawain sa church. This is your faithful, active, energetic servant. Keep him healthy, keep him strong, and give him more energy so that he can fulfill your calling upon his life. We pray in Jesus' name. Dalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ng mother na Mrs. Santos, Panginoon.
na Lola Rosa, dalangin po namin naman, ikaw po ang siyang humipo sa kanyang buong katawan this morning. Dalangin po namin naman na sa kanyang edad na 98 years old, ikaw ang patuloy niyang maging joy, maging strength, maging kanyang inspiration. And Father in heaven, alam po namin naman na right now, sinasamahan mo siya, inaaliw mo siya sa kanyang kalooban. Pagpalain mo po, Panginoon, lahat ng mga sisters ni Mrs. Santos, sa lahat ng kanya pong kamag-anak, panubo kanyang pamilya, and knowing, Panginoon, that you are the God of all love and all mercy and compassion. Hipuin mo po, Panginoon, ang kanyang mother and give her total and complete healing in Jesus' name. Panginoon, salamat po sa buhay ni EJ. Na sa kabila ng siya may dinaramdam, Panginoon, na hindi siya, Panginoon, na napipigil sa paglilingkod sa iyo. Even today, singing the songs of glory and praise. And yet, Panginoon, meron siya nakaschedule na operation next week para sa gallbladder stone. God in heaven, tulungan mo po, Panginoon, na maging successful ang kanyang scheduled operation. Bigyan mo ng wisdom and guidance yung mga doktor, Panginoon, na gagamot sa kanya. At dalangin po namin ang complete healing ni EJ, Panginoon, in Jesus' name. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong provision sa Kanya at patuloy mo siyang pagpalain at gamitin for your glory and honor. Dalangin po namin, Panginoon, ang Kanyang buhay ay patuloy na maging sweet, sweet offering to you. Every time He stands here singing the song, His life is just a sweet, sweet offering to you, Father, and we pray for him that may you give him strength and energy and healing and God, power for more years to come to serve you. Oh, Father, salamat po. Even kay Brother Boy, na right now ay siya ang aming presider this morning, and yet, Panginoon, siya ay humaharap sa marami pang mga schedule ng chemotherapy. Schedule, Panginoon, ng mga scanning, Panginoon, CT scan and all of that. Hindi po, Panginoon, nagbabago yung kanyang pananampalataya at hindi nanghihina ang kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon. So we pray, bless him today in the name of Jesus. Ikaw ang kanyang maging kalakasan. Ikaw, Panginoon, ang kanyang provider. At ikaw, Panginoon, na siya magpala sa kanyang heart na patuloy nagdi-desire na maglingkod sa iyo. Pagpalain mo din po kung si Isay at ang kanyang buong sambahayan, knowing that this family is in the hands of Almighty God that will not in any way, Panginoon, hindi mo sila pababayaan. Oh God, amin po itinataas sa iyo, Panginoon, si Ka-Anghel, Sister Emmy, pareho silang may sakit, Panginoon. In fact, this past week, si Ka-Anghel, Panginoon, na hindi makatayo dahil sa sakit ng kanyang katawan. And yet, Father, today, he's here. He honors you by coming here. So God, please bless him to be strong. God, give him the strength and give him the healing, and you take good care of his wife and his family. We commit them to you today in the mighty name of Jesus. Dalangin po namin si Dico Hefty, Father, na kailangan na din po, Panginoong, ma-discharge sa hospital at magkaroon ng home care. We remember him today. You bless him. You give him the strength in the name of Jesus. Dalangin din po namin pa si Santi, si PJ na nasa Canada, that you, God, work in their lives so that Santi can come home and be with her family. Dalangin ko po, Panginoon, personally, my own sister, this morning na siya po yung nasa hospital, Panginoon, in Cavite, and we pray, Father, that you reach out to her and touch her and bless her and give her the healing in the mighty name of Jesus. Sa iyo lamang kami, Panginoon, tumitingala, sa iyo lamang kami umaasa sapagkat ikaw ang aming Diyos na nangako sa amin na hindi mo kami iiwanan o pababayaan man. Father, mga kapatid namin nakatayo sa harapan, some of them ay may nararamdaman din sa kanilang mga katawan. Father, in the name of Jesus, we come here, we have faith in you. We come here, we have confidence in you. We come here and we will not be shaken kahit anong sakit, kahit anong karamdaman, Panginoon, sapagkat alam namin, kasama namin ng Diyos. Inaalala namin si Ate Hirang, Sister Piling, Panginoon, si Ka-Junior, Panginoon, and lahat ng may mga karamdaman sa aming kalagitnaan this morning. We reach out to you, we touch you, we praise you, Father, because you are our hope and our God. Dalangin po namin naman this morning, mga kapatid namin nasa harapan, meron po sila mga problema sa kanila pong mga buhay. Iba po, Panginoon, ay meron po mga pangangailangan, mabigat, subalit walang mabigat sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming provider, ikaw ang aming joy, ikaw, Panginoon, ang supplier ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang nangako, I will supply all your needs. I will provide for you. I'm Jehovah Jireh, your provider. So we cling on to your promise. Hinahawakan namin, Panginoon, ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita.
Oh, this morning, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na aming mga kapatid na may mga problema, makapag-layout ng kanilang problema sa inyo. Sa kanilang mga problema sa tahanan, sa kanilang problema sa kanilang mga asawa, sa kanilang problema sa kanilang mga anak. God in heaven, bigyan mo kami ng wisdom, bigyan mo kami ng guidance, bigyan mo kami, Panginoon, hope and faith that God will open the doors so that our problems, God, will be resolved. Dalangin po namin patuloy ang mga programa ng aming simbahan, Panginoon. Salamat sa aming mga kabataan na may bagong mga office. Salamat sa aming mga kababaihan. Salamat po sa aming mga kalalakihan. Lahat po kami, Panginoon, na nagsisikap maibigay sa iyo ang aming best service. Today, you help us, Lord God, to shine more for Jesus, to bring more souls for Jesus. And God, look at this church, Father. This is a church that loves you. This is a church who wants to give our best to you. So pagpapalain mo po kami from our chairman to the rest of us. Ang aming pong camp na malapit na, Panginoon. March na po ngayon, April, May, in 2 months, we will be going to the camp. Pagpalain mo po yung 30 na nakapagpalista na at maraming magpapalista pa rin. At ikaw, Panginoon, na magpo-provide sa pangangailangan naming lahat. Salamat po sa mga kapatid na kasama namin sa online. They love this church, they love your word, and they follow us every week. Continue to guide them and bless them and help them wherever they are, that they feel the mighty presence of God in all of our online services. So God, this church exists for your honor and your glory, and we praise you today in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. God bless you all. Kasabay po ng isang tugtugin, atin pong dalhin yung ating mga tithes, pledges, and love offering dito sa harapan. Amen. Ang solo number ay bibigay po sa atin ni Amelia Louie Apollo. Ito ba yung maliit na bless? Okay. Atin po siyang palakpakan. Amen. Praise the Lord. Isa po hong palakpak para kay Leah. Ang ganda po yung kanyang pangalan, Amelia Louise Apollo. Praise the Lord. Para kung nakita si Anna ng Frozen, yung maliit pa siya. Beautiful girl, beautiful voice. Magandang umaga po sa ating lahat. Yeah, welcome po tayo sa March, sa unang linggo ng March. There are 5 Sundays in the month of March, and we will be talking about nuggets of wisdom from the book of Proverbs. A beautiful, beautiful book, and I'm sure marami po tayong matututunan from the Word of God. To begin po our studies, I'd like to invite you to open with me to the book of Proverbs, chapter 3. Babasahin po natin 9 and 10 from the NIV version. Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. This is the word of the Lord. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Father in heaven, salamat po sapagkat ang iyong mga salita ang aming kalakasan, ang iyong mga salita ang aming gabay, ang aming liwanag, ang iyong mga salita ang aming inspiration,
Ang iyong salita, Panginoon, ang aming gabay sa bawat araw, ang aming kaaliwan, ang aming Panginoong kalakasan sa bawat araw. And thank you that this church is focused mainly on what the Bible says. And we are committed to teaching to all our members and to all our friends all over the world to give them the powerful, living, alive Word of God. And thank you for anointing your speakers na nakatayo sa likod ng pulping ito, from our chairman to myself and to our mga predikador na tumatayo dito, Panginoon. It is your Holy Spirit, it is your anointing that gives us the confidence to share the Word of God. And so today, please help us with an open mind and open heart to accept the blessings of your words. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Wala po si Doktora today. Hindi ko po siya nakasama kasi po I'll be working the whole day. Pagkatapos po ng service, ako po ay merong child dedication dito po sa may Malanday. At mamayang gabi po ako po ay magsiservice sa Patay. So wala na po akong uwian. Kaya sabi niya, Daddy, mag-online na lang ako. And let me tell you, ang atin pong online ay very clear. Ang sound very clear, ang video very clear, it's beautiful, beautiful. Matutuwa po kayo, ma-enjoy nyo na ma-share ang atin pong mga online na mga services. So please share our online services. Ang atin pong topic this morning ay pinamagalan po nating Covenant Promise on Giving. Covenant promise on giving. Now, God is a covenant-making God. From the very beginning, ang Panginoon po ay gumagawa ng covenant sa atin. Tinawag niya si Abraham. Abraham, I will bless you. I will make you a blessing. Anyone who bless you will bless you if you obey and follow my words. Ganon din po ginawa niya kay Noah. Noah, you prepare the ark. Noah, you do according to my instructions and I will save you and your family. Yun po ginawa niya kay Moses. Ginawa niya sa mga Israelites. Ginawa niya kay David, kay Solomon, sa mga prophets. Even si Jesus in the New Testament, He made covenant with His people. A covenant is an agreement. Sabihin niyo po, agreement. It's an agreement that if you do this and obey me, I will do this and bless you. Covenant. Ganon din po sa giving, mga kapatid. Sa giving, there is a covenant in the Word of God. Ito po, focus na ito ay sa Book of Proverbs, pero mababasa po natin sa Bagong Tipan ang mga salita ng Panginoon pagdating sa giving. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. That's the covenant. Magbigay kayo, bibigyan kayo ng Diyos. At ang kanyang pangako, ang ibibigay sa inyo ay siksik, liglig, umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. That's the agreement. That's the covenant. At ngayon pong umaga, makikita natin, ito po ay very clear teaching in the book of Proverbs. Ito pong una niyang salita sa verse 9, sa Tagalog. Parangalan mo ang Diyos mula sa iyong kayamanan. Yung pong salitang honor the Lord, parangalan mo ang Diyos, ay isang bagay na hindi lang po sinasabi. Kasi po marami sa atin, we honor the Lord by what we say. Oh, I honor you. Oh, I praise you. Oh, I love you. But honoring the Lord is more than just the words we say. Honoring the Lord is what we do. Sabihin niyo po, what we do. Kagabi po, ako din po ay nasa funeral service. Meron po kaming service kagabi at karaniwan po sa mga lamay sa patay at mga service sa patay, may mga nagsasalita. Napakasarap pong umupo doon at pakinggan yung mga nagsasalita tungkol doon sa namatay. Ang tawag po natin doon ay luksang parangal, na sinasabi nila kung gaano kabait, kung gaano kabuti, kung paano matulungin, kung gaano kasipag maglingkod sa Panginoon. Ino-honor natin yung namatay. Kaya nga po, luksang parangal. Ino-honor natin.
In the same way po, sa mga ibang okasyon naman, kamukha po yung Oscar. Ewan ko kung nakapanood kayo ng Oscar sa Amerika, ino-honor nila yung, first, I want to thank my wife for helping me. I want to thank my friends. Ino-honor niya yung mga tao na tumulong sa kanya. Kung bakit niya naabot yung kanyang maaabot. Malapit na po mga graduation. Marami pong mga speech yan sa mga nag-graduate. At sinasabi ng mga batang valedictorian, yung mga tulong ng kanilang mga teachers, yung tulong ng kanilang mga magulang, to give them honor and recognition. But you know what? Sa dami-dami po ng ating ino-honor at nire-recognize, minsan ang nakakalimutan nating bigyan ng honor at recognition ay si Lord. Yung patay na o-honor, pero si Lord nakakalimutan. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, above all, honor the Lord. Sa Tagalog, parangalan mo ang Diyos. Paano po bang pinaparangalan ang Diyos? Tayo nasa simbahan, tayo po ay narito para parangalan ang Diyos to honor God. Pero dito po very specific, parangalan mo ang Diyos mula sa iyong kayamanan. Taas nga po ang kamay ng may kayamanan. Nako. si Jam lang ang may kayamanan. Ulit ko po, taas po ang kamay ng may kayamanan. Hindi nila matanggap na sila'y mayaman eh. Alam niyo po mga kapatid, ang kayamanan, hindi naman pera lang ang ating kayamanan. Whatever we have. In fact, ako po'y tumayo dito at nagdadrive ako kanina, iniisip ko yung pong babaeng balo. Babaeng balo. Taas nga po ang kamay ng mga babaeng balo sa atin. Yan, yung mga widower. Yan. Marami po tayong babaeng balo dito. Yung pong babaeng balo, pumasok sa templo. Samantalang si Kristo at ang kanyang mga alagad ay nakatayo doon sa malapit sa lagayan ng mga offering. Doon po siya nakatayo eh. Nakatayo siya doon kasama ng mga alagad. At lumapit ang isang babaeng balo. At naghulog ng 2 kusing. Inihulog niya. Kasunod po niya ay pumunta ang isang mayaman na may dalang bitbitan at ibinuhos niya sa lagayan ng offering yung lahat ng kanyang mga offering. Napakalaki ng kanyang offering. Napakadami ng kanyang binigay. Nakatingin si Kristo at sinabi ng Panginoon, mas malaki yung ibinigay ng babaeng balo. Bakit? Sapagkat yung mayaman, ang ibinigay niya ay extra lang sa kanyang kayamanan, pero yung balo, ibinigay niya lahat ng kanyang ari-arian. Now, mga kapatid, this morning, nung kayo po ay humugot sa inyong wallet at naglagay sa offering, iba po sa inyo nagbigay ng 1,000. Iba nagbigay ng 5,000. Baka nga po may nagbigay ng 10,000. Pero ang tinitingnan ng Panginoon, hindi po yung nawala, kundi yung natira. Di po ba? Kasi yung balo, wala siyang itinira, ibinigay niya lahat yung 2 kusing. Samantalang yung mayaman, yung ibinigay niya extra dun sa kanyang kayamanan. Kumbaga surplus dun sa kanyang kayamanan. So ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung lumabas, kundi yung naiwan. Mga kapatid, yung pong babaeng balo, wala na siyang iniwan. Kaya nga po mga kapatid, this morning, nais ko po sanang i-point out sa inyo na sa mata ng Diyos, hindi po niya sinusukat kung bagkano yung ating ibinigay. Sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang meron tayo at kung ano ang wala tayo. Hindi niya po tayo hahanapan ng wala sa atin. Amen? In fact, maliwanag po sa Bible, magbigay kayo ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat ang nais ng Diyos ay nagbibigay ng masaya. Give according to your increase, in proportion to your increase. Kung wala po kayong tinanggap na blessing last week, hindi po magagalit ang Diyos pag wala kayong ibinigay. Halimbawa po, the whole week, nasa bahay lang kayo, wala kayong income. Pumunta kayo ng church, wala kayo na ibigay, alam naman ng Panginoon wala kayong income. Kaya magpe-pray ka, Lord God, parang si Jacob. Si Jacob po, alam nyo, nung siya'y tumatakas kay Esau,
siya po ay napunta sa Bethel at siya po ay nakatulog. Pagkatulog niya, meron po siyang panaginip o dreams na merong hagdan na meron pong mga anghel na umaakyat at bumababa. At doon po sa tuktok ng hagdan, nagsalita ang Panginoon, I am the God of Abraham and Isaac and Jacob. I will bless you. I will be with you. I will take care of you. Sabi ng Panginoon, if you obey me. Pagising po ni Jacob, ang sabi niya, Panginoon, naglagay siya ng altar, sabi niya, Panginoon, kung iingatan mo ako at pagpapalain mo ako, I will give you, sabi niya, I will give you 10% of everything I receive. 10% of everything I receive. Nung pong sabihin ni Jacob yan, wala siya kahit ano, tumatakas po siya mula sa kanyang kapatid. He has nothing to offer God. But he made a pledge, Father God, whatever I receive, I will give you the 10th of everything I receive. So mga kapatid, kung wala ka na-receive, God understands na wala ka ibibigay. But kung ikay mananalangin, God, please bless my work. Please bless my business. Father God, tulungan mo po na may mag-abot sa akin, na may magkaloob sa akin, na may mag-share sa akin. And let me tell you this. God will supply all your needs. Can you say amen? God will supply all your needs. Some of you nag-aalala, Lord, malapit na ang camp. Sabi ni Chairman, 100% na ang kailangan kong bayaran. Lord, wala pa akong pera. Sino po sa inyo may pera na para sa camp? Ayan. Thank you, Chairman. Sister Jojo, dagdag mo kami 4. Ayan, kami 4. So, ilista muna kami doon. So, 34 na nakalista. Ayan. Let me tell you this, mga kapatid. If you pray, God will provide. Sabihin niyo po, God will provide. Natatandaan ko po last year, ang camp natin, nabagyo tayo, binagya. Kaya po yung ating baptism sa camp, dito na natin itinuloy. But it was a beautiful, powerful camp. It's such a joy to be there. Kaya po we look forward to the camp this year. Yun po parang family retreat nating lahat. Di po ba? Gusto niyo mga pamilya niyo nagbabakasyon na para malayo-layo kayo sa mga stress, malayo kayo sa mga mga kapatid, sa mga burdens. So magbakasyon tayo doon kasi doon napakalamig. Nandoon hindi kayo magluluto, hindi kayo mamumroblema mamamalengke. Nandoon meron tayo pong mga sessions, morning, afternoon, evening, may swimming pool. Napaka gandang panahon para mag-relax. Not only as a family, but as a church. So, kaya po napakahalaga sa atin ng camp. Family camp. And you say, God, wala pa kaming pera. So you pray to God, God, please provide for all our needs. And let me tell you this, God will open doors. God will open ways na kung saan ang Panginoon ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi niya tayo hahanapan nang wala tayo. Kaya po ang pagbibigay ng tithes, ang tinatithes po kung meron kayong blessing. Di po ba? Di ba? Tumanggap kayo ng 1,000. Magkano po tithes ng 1,000? 100. So, kukuha kayo ng envelope, ilalagay niyo yung 100, ilalagay niyo po dyan. Pastor, wala po nagbigay sa akin ng 1,000. Di wala ka bibigay. Alam naman ni Lord yun Alam ni Lord na wala kang itatithes kasi wala kang tinanggap. Taas nga po ang kamay ng mga walang tinanggap last week kahit ano. Dahil lahat tayo may tinanggap. You honor the Lord by giving God what belongs to God. Hindi kaya po hihingan ng wala sa'yo. Let me tell you that. Hindi ka hihingan ng Diyos ng wala sa'yo. Pero lahat ng meron ka, galing sa Diyos. Can you say amen? Ako po'y nagagalak sa Panginoon na binigyan niya ako ng wife. Na binigyan niya ako ng 3 anak. Na binigyan niya po ako ng ministeryo. Na binigyan niya ako ng trabaho. Na binigyan niya po kami ng sasakyan. Lahat po yan galing kay Lord. Pati po yung good health. Good health. Galing yan po kay Lord.
In fact, kaya po kami nag-service sa Patay. Meron po kaming parang associate pastor diyan po sa Pasong Tamo na namatay. Siya po ay ano po yan, very gifted. Nagsesermon, nagsa-Sunday school, nag-amaawit. Very masipag sa gawain ng Panginoon. Kinuha na siya ni Lord at the age of 57, very young, complications of diabetes. Nagkaroon po siya ng liver problem because of diabetes. Yun, doon na po kinuha na siya ni Lord. So, habang tayo po may lakas, habang tayo po ay may buhay, may pagkakataon, ay mga kapatid, maglingkod ka sa Panginoon, amen? Maglingkod ka sa Lord. Kasi po ang buhay mo ay gift. Gift. My life is a gift. My strength is gift. Tinatanong nga ako ni Chairman dati, Pastor, may mga maintenance ka na ba? Nung araw po, hindi po ako nagme-maintenance. Bagamat tumataas ang blood pressure ko, ayaw ko mag-maintenance kasi isip ko, hirap ata may maintenance. So taas-taas lang yung blood pressure ko, nahihilo ako, minsan hindi ako makapunta sa school, hindi ako makapunta kasi nahihilo ako kasi meron akong high blood. Sabi ni Chairman, Pastor. Doon po ako, Chairman, nagbago. Parang nag-click sa isip ko na maybe I should open myself to it. Sabi niya, Pastor, ako, 42 years old pa lang ako, meron na akong maintenance. Hanggang ngayon, yun pa din ang gamot ko. Yung doktor ko, yun pa din. Wala namang problema sa maintenance. It helps you. And I said, yeah, maybe I need maintenance. So kaya po ako ngayon ay nag-amlodipine ng 5 mg. Yun lang naman, 5 mg amlodipine. Okay naman po ako, hindi na ako masyadong naha-high blood. Kay Liam lang ako naha-high blood. May pagka-special po kasi yung anak ko na yan. Pero Chairman, mukhang magdadagdag pa ako ng isang maintenance kasi tumataas po ang aking blood sugar. Oo, mataas-taas sa konti ang blood sugar. Kaya po, I have to watch myself kasi pag hindi po ako kumain ng maayos, naglo-low blood ako, nahihilo-hilo na ako. Pag kumain naman ako ng madami, nahihilo din ako. Ano po mahirap pong panimbangin yung sugar So, kaya po sabi ko, Panginoon, I thank you that I have strength, I have the ability, I have the life. Kasi life is a gift. Life is a gift. And I want to honor the Lord with my life. Kaya po today, I told my wife, Mami, pagpunta ko ng Marikina, hindi na ako uuwi. Kasi meron pa akong binyag, meron pa akong patay. Hindi na kita mahahatid pa uwi. Mag-online na lang daw siya. Dapat sa kanya kasi yung Aaron, matuto mag-drive, no? Dapat matuto siya mag-drive. It's about time. Paano kung kinuha na ako ni Lord? Sino magdadrive sa kanya? Kaya po habang ako'y nabubuhay, mga kapatid, I want to honor the Lord, not only with my wealth, but with my life. Di po ba? How can you, hindi naman po ang Panginoon, pera lang ang hangad ng Diyos sa atin. No. Ang Diyos po natin, hindi po nangangailangan ng pera natin. Paano mo naman ibibigay yung pera mo kay Lord? Saan naman gagamitin ni Lord yung pera niya? Yung pera natin? No, ang pera po, nais ng Diyos, ibigay natin sa gawain ng Diyos para sa Kanya. Di po ba? Yung po sabi sa Malakay. Sa Malakay, sabi niya, ninanakawan niyo ako. Ang sabi ng mga tao, paano naman namin nanakawan ng Diyos? That's exactly the question. Ang sabi ng God, sa pamamagitan ng propeta Malakay, ninanakawan niyo ako. Ang sabi ng mga tao, paano ka namin nanakawan, Panginoon? Sumagot ang Panginoon, sa hindi ninyo pagbibigay ng mga ikapu, ninanakawan niyo ako. Narito, ibigay niyo sa bahay ng Diyos ang mga ikapu para may magamit. Yung po salita sa Tagalog, para may magamit. Basahin ko na po para po sakto. Para po maisipan nyo yung mga salita ng Panginoon sa atin. Malakay, pakilagay mo nga, Joyce, 3:10. Mas maganda po siguro, verse 8. Para po makuta natin. Verse 8.
Will a mere mortal rob God? Ha? Tayo pang mga mortal, manakawa natin ng Diyos, yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? Ang sabi ng Panginoon, in tithes and offering. 9. You are under a curse. Your whole nation has been cheating me. You see mga kapatid, pag hindi mo binigay kay God, yung para sa God, you are cheating God and you are under a curse. Para po ba sa pagtatax yan eh? Sino po sa inyo ang hindi nagbabayad ng tax? Nako, cheating yun, di ba mano? Pag di ka nagbayad ng tax, cheating yun. You are cheating the government. But here, pag hindi ka nagbigay ng tithes and offering, you are cheating God and therefore, you are under a curse. Ibig sabihin yung negosyo mo, hindi po nabe-bless, instead may curse. Yung trabaho mo, walang blessing, instead may curse. That's what the Bible says. You are under a curse, for your whole nation has been cheating me. Verse 10, bring all. Hindi po 1/2 of tithes, hindi po 3/4 of the tithes, all of the tithes. Bring all the tithes into the storehouse. Yung pong bahay ng Diyos, storehouse. So there will be enough food in my temple. You see, ang tithes ng Panginoon belongs to the temple. Hindi po yan belongs to the chairman o to the pastor. Wala naman po kaming ginagastos na mga tithes. No. Si Kiboloy, oo, kinukuha niya lahat ng tithes ng mga tao, si Kiboloy. Hindi naman po kami si Kiboloy. Hindi po namin ginagalaw yan. Because the tithes belong to the temple of God. Para po may pambayad tayo ng kuryente, para po mayroon tayong pang-outreach, para mayroon tayong pang-support sa mga workers. Sabi niya, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's army, I will open the windows of heaven for you. Sino po may sabi? Si God. Ang sabi ni God, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the tests. Mga kapatid, this is the word of God, and God is saying, you try that, subukin mo ako. Para ba sinabi ni Sherman, kasi si Sherman nangangako eh. Pag maaga kayo sa Sunday school, bibigyan ko kayo ng barbecue. You remember last time? Meron tayong barbecue? Maraming umaga, maraming dumating na maaga. Sabi niya, taas ang kamay ng mga maaga, taasan ang kamay. Sabi niya, ipasok niyo na yung barbecue. Test me, try me kung hindi ko gagawin. Parang ganun si chairman eh. Pag nangako ako, you try me kung hindi ko gagawin. Si chairman yun. Kaya hindi na naulit yung pangako niya eh. Sa susunod ulit. If chairman can make good on his promise, God can make good on his promise. Amen? Hindi po kami ni chairman ang nangangako sa inyo na pag binigay niyo yung inyong tithes, kayo po'y pagpapalain ng sagana na walang enough room para ma-contain ninyo, para magkasya yung pagpapala ng God. Natutuwa po ako kay Leah ngayon umaga. Migs, grabe pagpapala ng God. Asan ba si Migs? Ayun sa likod. Grabe ang pagpapala ng God sa'yo. Binigyan ka ng beautiful daughter na ang galing-galing kumanta. Binigyan ka ng beautiful wife. Binigyan ka ng napakababait na mga biyanan. Naku, napakahirap kayang maghanap ng mabait na biyanan. Di po ba? Binigyan ka ng napakabait na sister-in-law. Kung ako naman sa iyo, Migs, nasa mo si Migs? Ayun, sa kabila. Kung ako naman sa iyo, Migs, bakit hindi mo ibibigay yung best kay Lord? Napakabait ni Lord. Tapos, hindi mo bibigay yung best kay Lord? Ganun din naman si Savior. Natutuwa ko kay Savior kasi lagi silang nandyan. Binigyan ka ba naman ng magandang asawa? Si Mia. Binigyan ka ng mabait na biyanan, si Ka Cosme. Binigyan ka ng gwapong-gwapong anak. Ano pa mahihiling mo? Si Jam, saka si Neil, no? Natutuwa tayo kay Jam, kay Neil, sa kanyang mami na lagi nandyan. Kasi po napakabait ng Diyos.
and they are now regular sa ating church. Napakabait ng Diyos. Binigyan ka ba naman ng napakaraming blessing? Bakit hindi mo ibibigay yung iyong best sa Panginoon? Hindi ka naman niya hihinga ng wala sa'yo. Hindi niya po ko hinihinga na kumanta. Mga kapatid, hindi ko kailanman narinig na kumanta ka. Sabi, hindi niya hihingi sa akin yung wala sa akin. Wala po akong gift of singing. Hindi niya hihingi sa akin yun. Kasi po pag sinubukan ko kumanta, baka magtakbuhan kayong lahat. Hindi niya hihingin sa inyo yung wala sa inyo. Kasi lahat ng meron kayo, bigay ng Diyos. Amen? Lahat siyang bigay. Lord, thank you for my wife. Thank you for my baby. Thank you for mga biyanan ko. Thank you sa trabaho ko. Thank you sa negosyo ko. Galing sa iyo lahat, Lord. So, the way to honor God is, ibigay mo sa Diyos yung para sa Diyos. Hindi nangako sa iyo si chairman, ang nangako sa iyo si Lord. Pag binigay mo kay Lord, ang para kay Lord, look, I will open the windows of heaven for you. God says, I will pour out blessings so great, walang enough room for you to take it in. Grabe, umaapaw, siksik, liglig, umaapaw, ang pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos. At ang sabi niya, try it! Try it! Put me to the test. Tanong si chairman, sa more than 50 years, na silang dalawa ni Mrs. Santos ay naglilingkod sa Panginoon. Tanong niyo sa chairman, kung nabali na ba o nabaliwala ba ang pangako ng Diyos? No. Their family is a living testimony that if you put God to the test, God will never fail you. Never. Kaya po ang sabi ng Bible sa atin, mga kapatid, honor the Lord. Balikan po natin yung Proverbs 3. Honor the Lord. Kaya ang pera mo 2 kusing. Kung ang pera mo 100, kung ang pera mo 1,000, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Honor the Lord. Honor the Lord with your wealth. Sabihin po ng wealth, yung iyong kayamanan. Ang anak mo, di po ba? Kanya ayaw magtaas niya ang kamay na may mga kayamanan. Ayaw yung itaas ang inyong kamay kasi hindi nyo naisip, si Leah ay kayamanan. Ang anak ko lang ang aking kayamanan, di ba? We always say that, ang anak ko lang ang aking kayamanan. Blessing mo yung kayamanan mo yun. So, mga kapatid, yung kayamanan mo, ano man ang ibinigay sa'yo ng Diyos, kayamanan mo yan. Bigay ng Diyos. Everything you have. At ina-acknowledge mo na ang Diyos ang nagbigay niyan, kaya ino-honor mo siya pag binigay mo yung first fruit. Ano po yung first fruit? First fruit, mga kapatid, yung po yung unang ani. Merong si Santi, meron po siyang kalamansian. Kukunin niya yung unang ani, yung pinakamagandang ani, dadalhin niya sa gawain ng Diyos. Yun ang unang ani mo. Yung best part. Hindi yung dulo. Kasi po minsan may mga tao, inani na lahat. Yung matter, padala nyo doon sa pastor. Yung mga bulok-bulok na hindi makain, ipadala nyo sa simbahan. Sister Piling po, pag nagdadala ng kamyas, yung unang ani ng kamyas, tingnan yung kamyas. Maganda bunga. Kuhanin niyo yung magagandang bunga, dadalhin natin sa church. Yung po yung first fruit. Dadalhin mo sa church yung pinakamagandang ani mo. Yung the rest, yun ang sa atin, the rest. 90% nga yun sa inyo, 10% lang kay Lord. So, ibig po sabihin, pagtanggap nyo ng sweldo nyo, itatabi nyo na yung kay Lord. Di po ba? Ito, itatabi nyo ito kay Lord. Ito pambayad ng kuryente. Ito pambayad ng tubig. Inuna mong tinabi yung kay Lord. Yun ang first fruit mo. You give the best part, you give the first part. Sabihin niyo po, first part. Thank you. Hindi yung dulo. Kasi karamihan sa atin, yung kay Lord yung dulo, hindi yung kay Lord yung first. Kaya nga first fruits ng ani mo, lahat ng blessing mo. And then verse 19, then ang iyong mga kamalig ay mapupuspos ng apaw-apaw. Yung po gusto ko makita sa inyong lahat. Gusto ko makita yan kila Jam, kila Xavier, kila Camille. Natutuwa nga ako pag marami may mga kotse sa labas. Natutuwa ako kasi alam ko pinagpapala mga miyembro. Natutuwa ako na dumadami ang mga may trabaho, dumadami ang nakaka-graduate. Natutuwa ako sapagkat alam ko
Tunay ang Diyos, pinagpapala kayo. Kaya nga po, excited ako sa inyo. Pag nakikita ko sa Facebook, may na-promote, praise the Lord. May blessing, praise the Lord. Natutuwa po tayo kami ni Chairman. Natutuwa kami kasi pinagpapala kayo ni Lord. At yun naman po pangako, ibigay nyo kay Lord para kay Lord. I-honor mo si Lord at ang iyong kamalig ay mananagana o overflow. At ang iyong vats will flow over with new wine. Pero mga kapatid, hanggat hindi po natin ibinibigay sa Diyos ang para kay Lord, honor natin si Lord, wala po tayong maaasahan. Kaya po ako nalulungkot sa iba sa atin na ayaw magtapat, paano tayo pagpapalain? Ano po sabi ng Biblia? Ang nagtatanim ng kakaunti, aani ng kakaunti. Ang nagtatanim ng sagana, aani ng sagana. Ang hindi nagtatanim, walang aanihin. So mga kapatid, kung kayo po hindi umaani, I'm sorry to say, it's not the fault of God. Wala kaming ani. Paano tayong aani? Hindi tayo nagtatanim. Magtanim kayo ng paglilingkod, aani kayo. Magtanim kayo ng pagmamahal, aani kayo. Magtanim kayo ng ministry, aani kayo. Magtanim kayo sa Panginoon, aani kayo. Magtanim kayo sa pagbibigay, aani kayo ng saganang sagana. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay dadako na sa atin pong communion. Tatawagin ko po ang atin pong mga predikador. Alam niyo po, mga kapatid, kaya po tayo may pangako ng kasaganaan ay sapagkat may nagmahal sa atin na ibinigay niya ang kanyang buhay para ibigay sa atin ang kasaganaan. And that is Jesus Christ. Kaya nga po ang sabi niya sa Biblia, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya po tayo nabe-bless kasi si Kristo nag-alay ng buhay para sa atin. Huwag po ating kakalimutan yan. Kayo po na nag-i-enjoy sa mga blessing ng God. Kayo po na nag-i-enjoy sa kapangyarihan ng God, sa kaligtasan ng God. It's only because Jesus died on the cross. At ayaw niya po na makita niyo yung kasaganaan, nakalimutan niyo si Jesus. Ayaw niya na makita niya yung kagalakan, nakalimutan niyo si Jesus. Do this in remembrance of me. Kaya tayo po masagana kasi nagsakripisyo si Jesus. Kaya tayo naligtas kasi nagsakripisyo si Jesus. Kaya po tayo may buhay na walang hanggan dahil kay Jesus. So today, we remember all that Jesus did for us. Awitin po natin yung ating communion song, and then I will say a prayer, and then we will give you the Lord's Supper. Drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. And we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, O Lord. Tayo po'y magyuko ng ulo, tayo po'y saglit na manalangin. This morning, Panginoon, nais ka po naming pasalamatan sa lahat ng aming mga blessings. Our families, Panginoon, they are wonderful blessings. Ang aming pong mga trabaho, aming mga negosyo, they are wonderful blessings. Ang aming pong kalusugan, kalakasan, they are wonderful blessings. And all blessings come from you. Praise God, from whom all blessings flow. Yan po aming laging inaawit. But this morning, Panginoon, marami sa amin nakakalimutan namin to honor God. To honor God kapag kami na-bless. To honor God sa pamamagitan ng aming paglilingkod. To honor God sa pamamagitan ng aming pagbibigay. And to honor God sa pamamagitan ng aming pag-alaala sa Kanya sa panahon ng Holy Communion. So ngayong umaga, Panginoon, tanggapin mo po ang aming pong pagpupuri.
tanggapin mo aming pagpapasalamat. Inaalala ka namin, Panginoon, Ikaw ang source ng lahat ng aming mga blessing. So, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat ngayong umaga sa pagtanggap ng tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan na kapira-piraso para sa amin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa pagtanggap ng katas ng ubas na sumisimbolo sa iyong banal na dugo. At hayaan mo po, Panginoon, na aming mga buhay ay maging offering sa iyo. Kalugod-lugod na handog, offering sa iyo. Sapagkat nais namin, Lord God, to honor you in this church, to honor you in our lives, to honor you in our giving, to honor you in our service, but more importantly, Lord God, to honor you in our hearts. So as we take the bread, we honor you. As we take the cup, we honor you. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Pamigay na po natin yung tinapay at katas ng ubas habang inaawit po natin uli ito pong song. Habang nag-iintay kayo, awit natin yung song. As we drink this cup, we worship you. At tayo po'y mag-meditate sa Panginoon. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. And we offer you our lives as you had offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, O Lord. Maghintay po tayo na dumating sa atin ang katas ng ubas at ang tinapay. At habang tayo pinag-iintay, tayo po'y magyuko ng ulo at tayo po'y manalangin. Sapagkat sinabi ng Panginoon, tuwing kakain kayo ng katas ng ubas, ng tinapay at katas ng ubas, ay siyasatin nyo ang inyong mga sarili upang kayo ay kumain ng hindi hatol, kundi pagpapala. Isuko natin sa Diyos ang anumang pagkukulang o pagkakamali. Isuko natin ang anumang kasalanan o karumihan, sapagkat tinatanggap natin ang banal na katawan ni Kristo at ang banal na dugo ni Kristo. Mga kapatid, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon Jesus nung gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Father God, in this church, it is our blessed privilege to honor you. It is our blessed privilege to remember you. It's our joy to remember you in this church. So ngayong umaga, hawak namin ang tinapay. Inaalala namin ang aming kaligtasan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo na nagkapira-piraso para sa amin. Upang matalis sa amin ang mga kasalanan, ang mga pagsuway, ang karumihan. Salamat sa iyong pag-ibig na ibinigay mo ang iyong sarili bilang sakripisyo sa ikaliligtas naming lahat. Pagpalain mo po ang tinapay sa aming pagkain in the name of Jesus. Amen. Let's take the bread.
Ganyan din naman, pagkatapos ng hapunan ay kinuha niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing iinumin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon, salamat po sa pribilehyo na alalahanin ka today. Sa pamamagitan ng iyong dugo, kami naligtas. Sa pamamagitan ng iyong dugo, ang aming karumihan ay nalinis na hugasan. Sa pamamagitan ng iyong dugo, kami tumanggap ng kagalingan. By your stripes, we are healed. We are healed in our hearts. Our broken hearts are healed. Our broken spirits are healed. Our sick bodies are healed. Because God, you are our healer. And so this morning, we claim the power of your blood to bring salvation and to bring healing to our soul, to bring healing to our spirits, and to bring healing to our bodies, to bring healing in our relationship, to bring healing in our church, to bring healing in our society. Oh, you alone can bring healing to this broken world. The blood of Jesus alone can bring healing to the lost souls of men and women all over the world. There is power in the blood of Jesus. And God, we thank you that we hold that power in our hands as we commemorate the blood of Jesus. Pagpalay mo po ang katas ng ubas sa aming pong pag-inom sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's take the cup. Thank you. You bless. God bless you. Tayo po ay magsitayo ang ating pong closing prayer and benediction. Tayo po tumayo magyuko ng ating mga ulo sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buwan ng Marso, sa unang linggo, sa Communion Sunday, na kaming lahat ay naging bahagi ngayong umaga. It's our joy to be here. We're happy to be here. We are blessed to be here, Father. Sa aming pong paglabas, hayaan mo, Panginoon, baunin namin ang kapayapaan, ang kasiglahan, ang kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Na anuman ang hamon na aming haharapin beginning bukas, Panginoon, alam namin na kami may kapangyarihang nanggagaling sa iyo. I can do all things through Christ who gives me the strength. Kahit anong pagsubok, we have the strength from Jesus. Kahit anong tukso, kahit anong kahirapan, kahit anong karamdaman, we have the strength that comes from Jesus. And that gives us, oh Lord, the confidence na anuman ang aming haharapin, Lord God, alam namin, kasama ka namin. So take good care of all our members, Panginoon, sa kanilang pag-uwi. Take good care of their families. Take good care of their jobs, Father. Take good care of their businesses. Take good care of our loved ones na malayo sa amin, na nasa abroad, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Kagalakan namin ang magtiwala sa iyo. Kagalakan namin ang maglingkod sa iyo, Panginoon. So please bless your people today. At yung mga kasama namin, Panginoon, sa online, bless your people today. And thank you for blessing our hearts this morning. Oh, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Kahabagan ka nawa ng Panginoon at subaybayan ka. Lingapin ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Let's recite our commitment verse. Maging kaluluwa ng magsalita nating bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, na aking malaking bato, aking